Pero let's talk about yung yung issue na sinasabi, no, pinag-uusapan sa social media na meron kang anak na hindi anak ni Boy. Anong kwento nito? Yung mga nangyari sa buhay ko in the past, siguro umabot sa 17, 18 years na naitago ko. Hindi ko to itinago sa mga taong dapat nakakaalam. Hindi ko rin to itinago sa mga mahal ko sa buhay. Hindi ko tinago sa anak ko. Hindi ko tinago kay Boy. Hindi ko tinago sa mga kapatid ko. In fact, all these years, it was so difficult for people to understand. Bakit okay sila? Bakit magtagal sila ni Boy? Bakit sila okay ng mga anak niya kung may ganito? Interesado pa ba siya na magkaroon ng relationship dun sa kanyang tunay na ama? As of now, hindi. Hi guys! Narito pa rin tayo ngayon sa Philippine Navy Headquarters sa Ross Boulevard sa Maynila, kung saan part 2 na po ng ating exclusive na panayam kay Miss Nadia Montenegro. Pag-uusapan naman natin ang kanyang personal na buhay. Pero bago yan, subscribe muna kayo sa aking channel at kay Christine Babos channel. Nadia, how are you? Kamusta ang iyong buhay, nanay? Eto, Papu, relax na relax na. Kaka-interview ko nga lang kay Tanya at ikaw yung pinag-usapan namin tungkol sa buhay ninyo as mga teen stars. Yes, yes. Paano ka ba nagsimula sa sa showbiz? Well, kasi ako, Jules, talaga, we were commercial models, kami nila Gretchen. I did 17 TV and print commercials before I even was signed up to Regal. May mga pumuntang agent sa Colegio San Agustin, sa school namin, at doon, naghahanap daw ng si Mother Lily ng bagong Regal Babies 2, kumbaga. So, nag-ano sila doon, and then, pina-audition kami sa Regal. And then, after a few days, ayun, kami ni Gretchen ang napili doon sa school na yun. You were how old back then? I was 10. 10 years old? Yes. Okay, okay. Pumirma ako sa Regal, I was 11. 11 years. That was 1984. Yeah. And then, ayun, nag-start kami sa 14 Going Steady, na-workshop na kami, tinuloy-tuloy na kami ni Mother Lily ng dance, singing, hosting, lahatin mo na. Dapat kasama namin doon si Ate Lizelle Sumilang, anak ni Tita Amalia, na that time, she eloped with Kuya Albert Martinez. Tama, tama. So, ang nakuha ng Regal was Janice de Belen to lead 14 Going Steady. So, yun, doon nabuo ang grupo namin. Tapos ano pa yung mga iba movies mo after that? Oh, wow, tuloy-tuloy na yun. I think I did 8 or 10 pictures in 1 year. Nung nilaunch kami kasi we had 10 picture 1-year contract. So, sipin mo yun, may 14 Going Steady, meron kaming ginagawa Tender Age, may ginagawa kaming Life at Begins at 40, meron kaming Regal, yung mga Regal Shock, mga ganon. So, may show ako sa Channel 13 ng tanghali, may drama ako sa Channel 9 ng gabi. So, kami lang talaga noon, nung 80s. Very, nung nilaunch ang Regal Babies 2, nandun naman ang Bagets, di ba? So, kami lang talaga nagkikita-kita sa Santa Cruz sa Fiesta. So, super sikat kayo noong time na yon. Masasabi ko pong sumobra talaga yung nung nilaunch kami. Gaano ka hirap noon? Or gaano ka saya? Masaya, kasi nung araw naman walang social media, Jules. So talagang yung mga dumarating sa yung fans, loyal talaga na fans ang bumabiyahe, namamasahe, may dalang sampagita, may dalang papel, notebook na picture mo, di ba, para pirmahan sa'yo. Ganun ang mga fans nung araw. Pag gusto kanila panoorin, kumanta, pupunta talaga sa studio ng alas 4 ng umaga, pipila. Ganun nung araw. Sa That's Entertainment, kinakailangan umakyat pa kami sa waiting shed. Para lang maheloan namin lahat ng mga fans before. Lalo na sa Regal noon. Umabot din sa punto na umaakit kami ni Richard Gomez sa Love Bus para sa mga cinema tours namin dahil hindi ka na makakababa. Umabot din sa punto na pag nagfe-fiesta kami sa mga probinsya ni Goma, magdi-decoy car kami. Kunyari, kami yung nandun sa kotseng malaki, pero kami yung nasa taxi talaga, tapos gagapang na lang kami palabas ng kasi palabas ng stage, di ka na wala nang gagapang ka na lang pailalim para kunyari, nandun ka pa sa loob. Ganun kahirap, pero sobrang saya nung araw. Kasi, ang Viva, ang Regal, magkakaiba
kaibigan talaga, yung walang mga ano, pwede ka sa GMA, pwede ka sa, pwede ka sa Channel 9, 13, ganun nung araw. One big family. Tapos si Gretchen, madalas mo siya nakakasama sa mga Siyempre, movies? kasi kasama ko siya sa school pa lang. Sa school pa magkaibigan lang. kayo talaga? Sa school pa lang, magka-batchmates na kami. And then, yun nga, nagsama kami sa Regal, and then hanggang tuloy-tuloy na, hanggang sa nag-asawa na ako, iba-iba na kami na. Wala kayong ano, para naging competition niyo na Gretchen? Yung parang Siguro, pro Nadia to, pro Gretchen to, walang ganon? Siguro nung umpisa, diba? So ako yung chubby, si Gretchen yung sexy, diba? Maraming ganon. May Phoebe Cates, may Brooke Shields na palabas. Siyempre, 80s eh, oo. Pero personally, wala naman. Wala naman. Wala naman. And up to now, you're still friends? I consider her my friend. I mean, I care for her. I don't see her that much, but I wish her well. I wish her all the happiness. Past is past. Matatanda na kami. Pero at what age ka nag-stop na nag-mellow down ka sa showbiz? When I got pregnant with my first daughter. Paano ba storya niyo? Paano ba kayo nagkakilala ni Boy? Actually, matagal na nagpapadala ng mga ano yan. Pero syempre, hindi ko pinapansin. Bata pa lang. Kasi everybody thought when I was 13, everybody thought I was 16, 17. Oo. So, nung nagdebo ako, nagulat lahat. Dahil akala nga. Kasi parang, ang laking bulas ko talaga. So, akala ng lahat. And I love conversing with older people. Hindi ako nag-hang out with people my age. Talagang bata pa lang ako, tututunan kong, matutunan ko nga yan. Alam mo yung talagang one of the boys, hindi ako maarte, very friendly ako, bata pa lang ako. Wala akong, kung ayaw mo sa akin, okay lang, pero kung gusto kita, kukulitin pa rin kita. Yung ganun na talaga ako, ever since bata ako. So, ano ba sasabihin? Akala nila napakatanda ako na noon. But when Boy started courting me, medyo nagulat siya nung bata pa ako. Which is, how old? 15. 15? Akala nila lahat 17, 18 na ako. Si Boy, ilang taon? Nasa 50s na siya noon. Oh my gosh! Mabigat siya, no? Ayun, and then, wala talaga. Kasi ang daming kasabay. Kumbaga, with all humbleness, I mean, ang daming niyang mga ibang edad, mas bata na sa kanya na nanliligaw sa akin na hindi ko talaga. So wala ka pa naging boyfriend noon? I was so focused. Marami akong mga naging pero not serious, di ba? Pero nung time na niligawan ka niya, wala ka boyfriend? Actually, meron. Meron? Meron akong boyfriend noon. Pero nung nalaman din ng boyfriend ko na nililigawan ako, mukhang umatras na rin sa takot. Takot, ha? Sa takot. Ako naman, bakit? Sino ba siya? I didn't know naman. I mean, I knew he was, a mayor or what. Pero I wasn't just too keen on focusing on ano siya, sino siya, may asawa ba siya? Wala. Kasi talaga nanligaw ng ilang taon. Until finally, one time, I agreed na to meet up with them. Siguro just after 2 years. Ayun, so nakita kami for dinner with some friends, with a lot of friends, just to acquaintance. Kaya parang, and then ayun, lang siya na, sabi niya, haharap ako sa nanay mo, haharap ako sa pamilya mo, ang intention ko ganito, at sinusumpa ko sa'yo, hindi lalampas ng 6 na buwan, mamahalin mo na rin ako. Pero he was so sure, yeah, he was so sure. So, anong sagot mo? Ayun, sita nga na nila. Umarap ba talaga sa magulang mo? Isa lang masasabi ko, Jules. Oo, sa 29 years, I think he was really worth it. Ah, talaga? Yeah. Because? He was the most gentleman. He was the most generous. Siya yung literal talaga na nakita kong isusubo na lang ibibigay pa. I saw him serve Caloocan. I saw his heart. I actually had to live with it to the point na tinanggap ko together with my 8 children that we will never be his priority. Ganon niya kamahal ang mga tao ng Caloocan. Nakita ko yun. To the point na every time sasabihin niyang tatakbo siya, mamili ka. Caloocan o ako. Dahil iiwanan na kita pag tumakbo ka pa ulit. Pero syempre, 7 takbo, nandun pa rin ako. So hindi mo nire-regret? Wala kang regrets doon sa relationship na to? Hindi ko pwedeng i-regret ang taong nagturo sa akin kung paano magmahal, paano magtrato ng tao ng tama, paano maging mapagkumbaba, paano magbigay, paano maging pasensyoso sa mga taong maabuso sa'yo, na kahit binabato ka na, ngumiti ka pa rin. Yan ang Boy Asisio. Pero dahil ganyan nga yung pananaw mo sa kanya,
Paano mo na tanggap na hindi lang ikaw nag-iisa sa kanya? Marami kayo na nasa paligid. It was too late nung nalaman kong meron pa. Meron pala. But, alam na naman ng lahat noon na talagang he was known to be babaero. It was a choice I made. It was a choice I made. I believe these words. And no regrets. Pero walang parang naging issues na minsan wala siya sa'yo, nandun siya sa iba. Marami. Maraming gano'n. Mga episodes na gano'n. Jules, pinag-uusapan yun. Kaya siguro kami nagtagal ng 29 years. Hindi ko alam kung paano siya sa iba. Pero sa akin, I just made sure na hindi ko pahirapan ang buhay niya. Mahirap na nga asisi. Tsaka yung pinasok ko, alam ko eh. Di sana kung gusto kong ikasal o gusto kong ako lang, iba yung pinasok ko. Kaya nung pinasok ko to, alam ko. So wala akong pwedeng sisihin. So pag tinatanong ako ng mga anak ko na maliliit pa sila, where are my wedding pictures? Baby, I don't have wedding pictures because mommy and daddy aren't married yet. Why, mommy? Eh kasi marami pang mga problema, ganito, ganyan. Why daddy didn't marry you? I even asked Boy. Ang daming tanong. Oo, sabi ko rin kay Boy noon. Sabi ko, Dad, ba't hindi mo pinakasalan yung iba? Sabi niya, di sana ilang beses. Kung ilang beses. So wala siyang asawa? O meron, may isa? Pero may asawa ng iba. Matagal yung we're talking about 60 years ago. Yung unang-una. Yes. Na 3 months lang yata sila nagsama. Okay. And then after that, puro na lang, relationships na girl. Yeah. Naghiwalay ba kayo ni Boy during the time na kayo? There were some moments na yung hiwalay-away, wala kaming ever naging, for 29 years, wala kaming ever naging matinding away. Even to the point na may nangyari sa relationship namin na we parted ways for, I can say, close to a year. Because of our differences, because of, dumating na rin sa punto na siguro, ayoko na ng politika, tumigil ka na, dami namin mga issues. Na dumating din sa punto na I wanted to do things for myself na ulit. So ito yun na yung time na you thought na nagre-regret ka doon sa mga nagawa mo? Hindi nagre-regret, pero ano ikikwento ko sa mga apo ko at sa mga anak ko na nagawa ko for myself. Kasi kung 17 sumama na ako sa kanya, sinet aside ko lahat ng plans ko sa sarili ko, dreams ko. Eh ngayon nakita ko fulfilled na siya. Nagawa na niya lahat, sumama naman ako sa lahat ng ginawa niya. Pero ikaw? Pero ako, may kulang. Ano meron sa akin? Ano nagawa ko? Hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral. Hindi ako ang dami kong hindi nagawa. So ngayon at this age, parang be given the opportunity, siguro talaga ang galing na ng design ni Lord sa buhay ko. Yung sinasabi ko, baliktad ang buhay ko kasi naumpisa ako sa maaga talaga lahat. 'Di ba? Ngayon, ini-enjoy ko yung single life ko. Ngayon lang ako naging single, Jules, since 13. Di ba? So, parang ini-enjoy ko siya, di ba? So, I've been single for 7 years. And this is the time wherein I can say na I'm living my life for myself. And you're happy now, no? I'm in a good place. In a good place. I can be happier, but I'm in a good place. That's good, no? Pero let's talk about yung issue na sinasabi, no? Pinag-uusapan sa social media na meron kang anak na hindi anak ni Boy. Anong kwento nito? Yung mga nangyari sa buhay ko in the past, siguro umabot sa 17, 18 years na naitago ko. Hindi ko to itinago sa mga taong dapat nakakaalam. Hindi ko rin to itinago sa mga mahal ko sa buhay. Hindi ko tinago sa anak ko, hindi ko tinago kay Boy, hindi ko tinago sa mga kapatid ko. In fact, all these years, it was so difficult for people to understand. Bakit okay sila? Bakit magtagal sila ni Boy? Bakit sila okay ng mga anak niya kung may ganito? Common sense, guys. Sa tingin nyo, hindi ko inayos to? Tingin nyo, hindi ko plinano to? Tingin nyo, hindi ko problema to? Buhay ko to. Buhay ng anak ko, buhay ng pangalan ng asawa ko, pangalan ko. But I don't think I owe anyone an explanation kung ano man ang ginawa ko sa buhay ko. Napatawad ako ng Panginoon. Maayos na mayapa si Boy, nang okay kami. Maayos ang mga anak ko, sa pagkakaintindi ko, maayos, okay. At alam nung anak mo yun, yung kwento nun? Wala akong pinagsinungalingan sa pamilya ko. Is this something na nire-regret mo, na nagawa mo sa buhay mo? No. What I got from him was one of my biggest blessings. Because what kind of daughter is your daughter now? She's the most beautiful girl na
Pinalaki ko siya, punong-puno ng pagmamahal, punong-puno ng respeto sa tatay niya, si Boy, sa nagbigay ng pangalan sa kanya, sa nagpaaral sa kanya, sa nagmahal sa kanya. Walang pwedeng mag-question sa circle, outside our circle. I am not unfazed by, wala akong pakialam sa kanila. Basta ako, Jules, kung nasan ako ngayon, dahil sa hirap ko, dahil sa hingi kong patawad sa Panginoon, at ramdam na ramdam ko na binibigay na niya sa akin ng laya. My freedom. Nung nangyari yan, yung nag-trending, kalmado lang kami sa bahay. Di ba nakakatawa feasting on somebody else's life? Because you're a celebrity, alam mo naman sa showbiz, di ba? Yeah, but there are also people who we need to pray for in this business. Na talagang who are feeding, eating every day through ruining lives of other people. Yun ang kailangan natin pagdasal. Pero hindi nito na sira ang kahit anong bond na meron ka sa anak mo. Wala, hindi ka na-apektuhan nito. Jules, if there's one thing I can be proud of being a mother, I make sure that in every crisis, it just makes us stronger. It will never make us fall. Promise my children, in every crisis, I will be there and I will make us stronger. With God. No one else. Wala kaming kakampi mga mag-ina, kundi si Lord. Pero ang daughter mo ba ay interesado pa ba siya na magkaroon ng relationship dun sa kanyang tunay na ama? As of now, hindi. Hindi. Kasi isang beses pa lang sila nagkita, tapos hindi maganda. Hindi. Biglang in-announce na agad. So, asan doon ang intention mo magkaroon ng relationship o gusto mo ng views? Gusto mo mapag-usapan o gusto mo mag-promote? Ilagay mo sa tama kung anong intention mo. Kasi ramdam na ramdam ko. So, para sa inyo, yun ay huli? Yung ayaw na ng anak ko. Ayaw na. Okay. And give me a reason why. Are you even worth it to be called a dad? Si Boy, kailan siya na maalam sa inyo? 2017. 2017? Yes. Nagkaroon ka ba ng chance to talk to him before he passed away? Yes. Ano yung mga huling bilin niya sa'yo? Madami. Actually, 2 weeks before Boy died, we had a heart-to-heart talk of 2.5 hours, which sinasabi ko sa lahat ng mga malalapit sa akin, na siguro kung hindi nangyari yung 2 hours na heart-to-heart talk namin ni Boy na yun, not knowing he would die, not knowing he was gonna die 2 weeks later, siguro baka hindi nyo na ako nakakausap na yun. Because it was the most valuable and most important conversation we ever had in 29 years. I mean, I've seen him almost die so many times. 7 times kong nakitang ni-resuscitate yung asawa ko. Ilang beses yan inatake sa harap ko. Ang dami nang nangyari sa buhay namin na hindi kami bumitaw sa isa't isa. Ano yung sinabi niya sa'yo na talagang di mo makalimutan? Ang sinabi niya sa akin, paglaban mo sila. Lahat ng binilin ko sa'yo, inyo. At hanggat buhay ako, ako lang ang ama nila. Hanggat buhay ako. So, does that mean that he's giving you the freedom na once na nawala na siya, you can marry? Ganun ba yun? Yung ba ibig sabihin nun? Hindi. Hindi. Ang ibig sabihin ni Boy doon is, mawawala na ako, pero pag wala ako, alam ko, lahat ng biniling ko sa inyo, hindi nyo bibitawan at ipaglalaban nyo lahat. So meron siyang iniwan sa inyo? Marami siyang iniwan na problema din. Pero after 7 years, again, I am victorious with the Lord. Okay na? Yes. Settled na lahat? Yes. Again, going back to my question, if ever you meet someone, because you're still young, no? You're still vibrant. In fact, di ba? Nakapag-training ka nga, nakatapos ka bilang reserve officer eh. What if that man comes into your life? Alam mo, Jules, I've been thinking about that kasi, okay, siguro pang ilang libo ka nang nagtanong sa akin. Di ko talaga makakita eh. Talaga? Di ko talaga maramdaman. And when I'm out there, it's just not, wala eh. Siguro nga, Jules, baliktad.
Sabi ko nga sa'yo, ni-enjoy ko na lang. Kumbaga, dapat, di ba, single ako hanggang 23, baka ganyan, nagtrabaho, nagpakayaman, or, di ba, made my own, at saka nag-asawa, pero hindi, baliktad ang life ko. So, I guess I met already my match. I guess I met my match. Maybe he hasn't come yet. Yung sinasabi mong yun. Getting married will always be any woman's dream. Yes. But being married, that's a different thing. Of course, when you get older, you would want someone to be with. Kasi yung mga anak mo, naiisip ko diba, na yun. Tatanda rin yan, kakaroon ng pamilya, magiging mag-isa ka lang. He has to be very special. Unang-una, gusto ko siya makilala una sa simbahan. Hindi Kasi naman, ayoko na makilala sa labas. Saka hindi dapat much older than you now. Ayoko ng bata, ayoko ng matanda. Ayoko na mag-alaga, ayoko alagain. So open pa rin. Open. Bahala na si... You're opening yourself to the universe. Whatever happens, di ba? Happens. Whatever diba? Ako, Jules, I walk in faith. Whatever comes, if it is... Kung binigay sa'yo ni Lord, then, di ba? Sinabihan nga ako dati na hindi ako magkakaanak eh. 8 anak ko. Diba? So, anything can happen. Anything. Basta you're happy now. You're contented with your life. Yeah. I'm happy with... yun nga, the doors that are opening, ng mga things that I thought I could never do. Sabi ko before, nung nawala na si Boy sa politics, tapos nung namaya pa siya, sabi ko, finally, I'm out of politics, diba? And then, biglang, when Senator Robin came, syempre, hindi ko naman pwedeng pabayaan yun. Sumabak din ako sa Senate. Nakakain ko na naman lahat na sinabi ko, hindi na ako papasok sa politika. But when I see something, a good reason, a good purpose, why not? Diba? Kaya, so you're still open to politics in the future? I really don't know anymore, Jules. Alam mo, sa lahat ng kayang nangyayari ngayon, sa lahat ng biglang pagising mo isang araw, nasa Navy ka na, pagising mo isang araw, may ganito. Anything, really. At my age now, at 52, I'm open to anything because I think anything can just happen. That's true. Sabi mo blind ka sa isang mata mo. Yes. Ano nangyari dyan? On an empty stomach, uminom ako ng energy drink. It was a golf tournament. Gutom na gutom ako, wow na wow. Yun lang ang una ko nakita, yun ang ininom ko. After 1 hour, akala ko mag-LBM na ako. Kaya pala, pag banyo ko, dugo-dugo na lahat ang lumabas. Nabutas na pala yung tiyan ko. Ganun kabilis? Ganun kabilis. In 1 hour and a half, may ambulance na. Gusto na nila ako i-blood transfusion kasi lahat talagang dugo na lahat. Ganun ka-intense. In an hour and a half, I was rushed to the hospital in Cavite where they stabilized me with the 3 dextrose and checked everything. Pero they had to bring me straight to St. Luke's. Pagdating doon, yun na nga, 50-50 na dahil talagang dami ng dugo na nawala sa akin. And then pareho na tong wala. Pareho na bulag? Pareho na tong parang punong-puno na siya ng nana. Kasi tuyo na siya. Bakit gano'n na effect? Dahil uminom ka lang ng energy drink? Yeah, 2 bote ng energy drink on an empty stomach. Yeah, so gano'n na nangyari. Thank God, na-save pa to. Ito, hindi na na-save. So ito, na-save pa. So this is 20 Vision. Yung kabila, wala talaga? Ito, wala talaga. For a while, nagkaroon pa. Pero nung pandemic, nagkaroon ako ng diabetes. Lalong nawala. Ayun. Pero after that, nung wake-up call ako, dahil talagang straight insulin ako noon nung pandemic. And then the doctor gave me a challenge. Again, another challenge. Sabi niya sa akin, if in 2 years' time, mare-reverse natin yung diabetes mo, then good, hindi ka na mag-i-insulin, hindi ka na magagamot. Wherein after 2 years, it's forever na. Jules, kung mamatay lang ng asawa ko, ayoko na maalagaan ako ng mga anak ko. Diba? And I have so much more to live for. So, I made it a point na talagang to lose weight, to eat healthier, to be more energetic. Pero hindi talaga ako nag-gym. As in, literal lang. And ang diet lang. Healthy lang talaga, more responsible lang. And then, dun sa boss namin sa Senate, bawal mag-elevator. Nagagdanan talaga kami doon. Very fit kasi yun. Tapos talagang healthy foods. Mahahawa ka. So why not, di ba? It's just making you better. So diabetic ka pa rin o hindi na? Wala na. I don't have medicines anymore. Wow. I lost 80 pounds plus this one, the training pa. So, feeling ko talaga pa-superwoman. Pero paano mo tinanggap yun? Yung nawalan ka ng eyesight? Mabigat. 6 months depression yun. Because I had to learn everything. I had to learn to cook again. Ilang beses ko na frustrating. Frustrating. Learn to cook, learn to drive. I lost
my love for golf. I lost my love for badminton. Champion ako sa lahat. Kaya 17 years ako hindi nag-golf, Jules. Last year, binalikan ko. Sabi ko, balikan ko na kaya. Kasi true love ko yun eh. With all the stress in the world right now. So I need something that... Binalikan ko lahat ng mga dati kong I used to be champion golfer. So I went back. It's been a year that I've been playing with no glasses. I've been playing just with one eye. I've been doing fine. Wala. Talagang full of challenges na lang ngayon eh. Kasi alam mo, tingin ko kasi from my life, nung nag-regal ako from 12 to naging prinsesa ako sa buhay ni Boy, parang everything just came so easily for me na parang ngayon na-enjoy ko na, okay, now I'm going back to high school, finishing my school, you know. It's never too late. It's really never too late. I'm just strong woman ka, no? discovering everything. Yeah, I'm a strong mother. Obviously, no? You're a strong person. Yeah. Para tanggapin mo na, di ba, na-overcome mo. I was depressed for 6 months. Yeah. Nilearn ko ulit lahat. Hindi ako para magpabaldado sa isang mata. Hindi talaga, pero I did everything. I went through 4 surgeries just to make it look normal. Hanggang ngayon, meron pa rin akong drops forever. Oo nga, parang naluluha ka. Yeah, kasi meron akong drops para hindi magluha. Meron din akong drops para hindi malihis. Pero pag pagod siya, puyat siya, may sarili siyang mundo. Pero I'm grateful. I'm still grateful that it's there. Hindi siya, still my eye. It's not a fake eye. Yeah. No? And I thank God for all my angel doctors to umabot pa ako sa ganito since 2008. Imagine. Ilang drops na yun na uubos ko para lang magmukhang normal to. Grabe, ilang months ka na depressed? 6. 6 months. Ano nangyari doon sa 6 months na yun? Ayoko ng ilaw. Ayokong dumilat. Ayokong magising. Ayokong makipag-usap. Iyak lang ako ng iyak pag napagod na isang mata ko. Wala. Ang pangit nito, Jules. This was down here. Binuksan to. 3 beses nilabas yan. 3 beses binuksan. Parang lumuwa yung mata mo. Dami. Kaya magandang na yan. Kaya happy na ako dyan. Sino nakatulong sa'yo dito sa dark period ng life mo? Sino mga nakatulong sa'yo? Si Boy. He was there then. My kids. Siyempre, sila yung papadali ng lahat. Pero pasapasa ako, Jules. Kasi hindi ako na... Iba na yung peripheral visions mo. Iba na lahat. Puro ako pasa dito. Ilang months yun na para kang tanga na maghihiwa ka lang ng... sugatan ka. Frustrating. It's relearning everything again. But again, I have to take care of the other one kasi isa na lang to. Binilang mo na lang yung blessing mo. Oo naman. Hindi na yung problema. No? Ayun na pa rin ang dinadasal ko araw-araw. Lord, isa na lang mata ko. Kayo na pong bahala. Correct. Oo. Yung mga anak mo are very successful now. Yes. Nagigess sa show ko yung isa. Yung isa nakakasama ko rin sa restaurant. Salamat. Actually, alam mo, this last 2 years has just been so overwhelming and amazing sa amin family. Sabi nga nila, you know, blessings doesn't have to pour on you to count that as a blessing. But when you see everyone around you being blessed, it is a blessing to you itself, diba? So habang ako, kunyari, nasa dark place ako, pero inaanganak man ni Lord isa-isa ang pamilya ko at mga anak ko, parang, okay, gets ko, Lord, gets ko. It's my time to rest. Gets ko yun. So, yung victory ng family ko, yung mga anak ko, ano na lang yun, pride and joy ko na lang yun. Yeah. Oo, dapat lang kasi talagang nakakatuwa sila eh. Sobra. They're so beautiful and so successful. Ano ka ba? May personal relationship ka kay Lord? Super. Paano ang relationship yung dalawa? Parang siya na lang ang asawa ko ngayon eh. Sa uwi ko, pagpasok ko ng kwarto, thank you, Lord. Nakita ko yung kama ko, thank you, Lord. Lalo after the army, thank you sa aircon, Lord. Thank you sa lahat. I talk to him before I leave my house. Sorry, bahala ka na kasi ganito. I talk to him before the interview. I have to... Siya na lang eh. Wala na ako ibang kausap, Jules. Umuwi ako mag-isa. Mag-isa ka lang sa bahay? Well, I mean, yeah, mag-isa ako because my children, compound kami. I have my own house, so they have their own places also. Pero magkakalsigawan lang. Ay, ina, halika dito, ganun. Pero, like what I said, I'm learning. I'm learning to, ngayon nga lang ako naging independent. Hoy, nag-grab nga ako mag-isa kahapon eh. Kaya parang tuwa mga sarap, anak ko. Oo, parang, pati yung mga gadget, parang okay, nakapag-deposit ako ng walang palpak. Alam mo yung mga gano'n, I'm learning. Pero wala kang walang time doon sa depression period mo na sinisi mo si Lord kung bakit ka nawala ng paningin? I did not question Him. Sabi ko ng Lord, natatakot ako. Hindi ko alam paano to. Huwag mo lang ako bibitawan. Samahan mo lang ako. Hindi ako nagalit sa Kanya. Kasi kagagawan ko eh.
Katangahan ko yun. And again, imagine what I accomplished with one eye. At iniwan pa yung isang mata. Sinave pa, di ba? Sinave pa niya, di ba? Pwede mawala rito. Both, exactly. That's the mercy over grace. Grace over mercy. Ngayon, ang dami mo mga pinagdaanan sa life mo. No? How would you summarize your life na napaka-colorful, na may mga ups and downs, ang daming challenges na nangyari. Paano mo yun? I-compose yung buhay mo? Victorious. Victorious. Victorious with the Lord. Because Jules, ever since I started pleasing God and not man, I went on the right track. Tapos na ako mag-please ng man. Hindi na. Kaya kung may nagagawa akong nakakasakit ako ng loob ng tao, or minsan out of character ako, or minsan you have bad days, or sometimes you have to be this strong person, but at the back of your mind, you have 8 problems personal, you know, di ba? Pero, iniisip ko, paano ba maging Jesus-like? Paano ba maging ganito ka pasensyoso? Paano ba maging ganito ka pagmahal? Ganun na lang iniisip ko. Kasi sobra na tayo sa hate eh. Sobra na tayo sa bashing. Hindi ka na naapektuhan ng mga bashing, mga negative Grabe, comments? Jules, yung tinalod ng life ko, kung saan ako ngayon, from being a byuda to being so lost for 5-6 years, and then biglang sumabak ako sa Senado, and then, started to learn more about myself, my capabilities, people who started believing in what you do. When you get from a mission, sir, tapos ang mission ko, yung parang galing mo, you need a little of that na parang just to know where you really are supposed to be, yung purpose mo, di ba? So pag nakakarinig ka ng ganun, kaya go lang, push ka lang ng push, and then eventually, pataas na yan hanggang sa magugulat ka na lang. Nagsisilbi ka na sa gobyerno, nagsisilbi ka na sa nation. Hindi naman kailangan maging... I always said, Jules, I don't have to be a mayor. I don't have to be a governor. I've always been giving all my life and always been caring all my life. Hindi ko kailangan ng Pero kung nasan ako ngayon, dahil dinala niya ako dito. Strong woman ka. Yes. Na pwedeng gamitin ng ibang mga viewers natin, no? Basta ako doon lang talagang kumapit, Jules. All this time. All my life. From the very first day I signed sa Irigal, to yung napagdaanan ko sa pamilya, about the violence at home, yung mga pinagdaanan ng nanay ko, how we went through life, sa showbiz, hanggang kanya-kanya ng mga buhay, nakapagkalala ng kanya-kanyang mahal sa buhay. I can't be any prouder na kung nasan ako ngayon. I am so grateful. Anong biggest regret mo sa buhay mo? Ang biggest regret ko is sana hindi ako naging ganito ka-strong. Bakit? Maraming mga bagay sa buhay ng pamilya ko, sa mga anak ko, kay Boy, na sana hinayaan ko na lang na nilaban namin. Na-get mo? Na parang choose your battles, right? Pero there were times in our lives na there were battles just faced in front of you na wala ka ng choice. Like the battles of Boy when he left. The battles of my children that they had to fight na hindi naman nila dapat pagdaanan. Yun, sana naayos ko noon pa. Gets mo ba yung sinabi ko sa'yo kanina? Sana inayos ko noon pa na hindi umabot sa ganito yung abuti ng mga anak ko, sa mga kamag-anak, yung lumalabang ka pa para sa kung ano iniwan sa'yo. Yun yung mga sana naayos ko. Naging mas responsable akong ina noong mga panahon na yun. Hindi ako nagpaka-prinsesa. Naging headstrong ka. Masyadong ka. But again, I was so young. I was so young. Yun lang siguro. Maybe, but wala na akong hilingin pa sa kinalakihan ng mga anak ko. Wala na. Which is my next question. Achievement. Greatest achievement. My children. Children talaga. When I see them, yeah. Yun lang, kinakasal sila isa-isa, Jules. Achievement na sa akin yun eh. Ako nga, hindi kinasal eh. Diba? Pero I promise the Lord na hanggat kaya ko, ilalagay ko sa tamang landas mga anak ko, isa-isa ikakasal yan sa harap mo, Lord. Yun yung Kasi 7 babae ko eh. Ilan na bang may asawa? 2 pa lang. 2 pa lang? Dalawang getting ready. May 3 pa akong college. Ilan ang apo mo?
Isa pa lang. May isa ka na apo, so lola ka na pala. How does it feel to be a lola? It's the greatest feeling. You just want the world to be so perfect for her. Maybe that's also one reason that's pushing me to be a better person and to want this world to be a better place for her. Yun talaga. Yeah. Wow, God bless you and thank you for sharing your story with us. At nakakatuwa naman ang Di ako umiyak. Wala naman tayo intention pa yan. Ay, importante, happy ka ngayon and fulfilled at nakakatulong ka para ma-inspire yung mga, alam mo na, yung medyo nagkakaedad na rin na katulad natin na meron pang buhay. May buhay. Hindi nagtatapos ang buhay porkit ikaw ay middle-aged na o senior na. There is life. Yes, and There's still life. I just figured that out now and nothing can stop us from doing anything from our hearts. Tama. Thank you! Thank you. And congrats, Congrats sa achievement mo. Thank you. Thank you. Thank you so much. So, kakatapos na tayo sa looks, no, yung aesthetics. Ano ang nararamdaman mo ngayong suot mo na ang mga pustiso? Actually po, Miss Tintin, unang-una ko nararamdaman ngayon, I'm so feeling sexy, number 1. Okay. Number 2 po, hindi ko talaga maramdaman na may ngipin na po pala ako. Iba ang pakiramdam po ng pagkagawa ni Doc talaga. Hindi ko po alam na may ngipin na pala ako ngayon. Kaya sabi nga po nila parang matagal na raw po itong ngipin ko. Sabi ko, hindi ngayon lang po talaga. Hindi mo lubos akalain na Yes. darating tayo sa puntong ito na magkakangipin kang muli. Yes, lalo na po sa'yo, Miss Tintin. Talagang yung wish ko po talagang ibinigay mo sa akin, hindi ko po alam kung paano po magpasalamat. Pero maganda pa rin po yung sabihin ko, maraming salamat pa rin. Alam mo, welcome, but alam mo, channel of blessings lang tayo. Kasi pinagdasal ko talaga, Lord, sana po may mamit ako ng isang papayag. Dentista. Julius and Tintin para sa pamilyang Pilipino would like to thank the following. Pure Gold. Sa Pure Gold, always panalo. David Salon. Whoever you are, whatever you do, David Salon brings out the best in you. Raja Travel Corporation. With you on your journey. Baby Co Wipes. Bida si baby sa alagang Baby Co Wipes. Cupid's Cologne Love Mist. To order, message tonybbabaw@gmail.com. Enagic from Japan. Kangen Water Machine. And DeLonghi Coffee Machine. Enagic from Japan. Kangen Water Machine. Goldmine Rice. From farm to market. Be a rice distributor to wholesalers, retailers, and consumers. Open for franchise.